Sabi niya, i-outline na lang ang imong message. Tingin ko, paano? Pag pupunta ko doon sa church, so, mura ako nag-declaim. So, basahin ko na lang lahat at pagkatapos, amin, benediction. So, even though it is very difficult to me to deliver to you the message of the Lord, but I try my very best to give you the message of the Lord. Amen. So there are 3 points. Tatlo lang na sa Bisaya pa, we call it punto. No? 3 points. Why Joshua asking to the right people? Sabi niya, magpili kayo. Magpili ba? Choose? Magpili kayo. No? Kung sino ang alagaran nyo. No? Okay. And it is a big question mark for us, especially this day. So, malaking question. Kung kayo ay Christian at sabihin kayo, okay, magpili kayo. Sino bang Diyos ang inyong alagaan? Paglingkuran. No? Ang Diyos ba sa mga Amorites? No? Nandun sa Suba, sa Bisaya pa? O, Sapa? But as for me and my house, we will serve the Lord. So, bakit nangyari yan? So, bakit nagtatanong si Joshua? So, the first point is about the status. Ano bang Tagalog ng status? Kalagayan. Ano bang kalagayan ng mga Kristiyano? The nation of Israelites. Ano bang nangyari? Bakit tinatanong ni Joshua? Joshua knows because he was a leader. Joshua knows because he is a faithful leader. And the Lord knows who are the people. Ang mga tao po, ang Diyos ay nakaalam. The most important, I think, as for me, it is not a banner. Hindi po ang banner na aking dinadala. I am bringing the banner of the Assemblies of God, but it is not important for me. The good news is our relationship to the Lord. Ang importante po ang ating relasyon ng Panginoon. Amen. That's why nagka-iisa tayo, because not only for our relationship to every one of us, no, but our relationship to the Lord. Amen. So, importante. Kasi kung wala pa tayong relationship, kung wala kaming relationship ni Pastor Jesser at saka ni Pastor Arlene, hindi ako makarating. But because of the relationship, amen. That's why the big question of Joshua, he says, magpili kayo. So, mabigat na question. So, ano to? Kalagayan? Status, kalagayan. Ano ba ang kalagayan? So, that is a big question. Ano ba ang nangyari sa mga Israelites people? Naka-experience sila ng maraming mga miracles. Marami ang Diyos na ginagawa sa ilang buhay. But later on, while they are continue serving the Lord, ano bang nangyari? As what I said, the relationship is important. Importante po ang relasyon.
That's why ako po ay natatakot kasi maraming pastor.